gabi sa Riverside, at kahit malamig ang hangin sa labas, mainit ang loob ng maliit na bakery cafe na tinatawag na Honey and Crumb. Sa bintana, kumikislap ang neon sign na medyo pudpud na ang honey pero malinaw pa rin ang crumb. Sa loob, may amoy ng cinnamon, kape at tinapay na bagong hangos sa oven. Pero para kay Althea Monroe, hindi iyon romance. Iyon ang amoy ng trabaho, ng pagod, ng kailangan para nabuhay. Althea, table 3 needs refills. Tawag ni Martha Holloway, may-ari ng cafe, babae na nasa early 40s, palaging may apron na may bahid ng harina at isang ballpen sa bulsa. Opo, coming! Sagot ni Althea, saka kinuyomong kamay niya sa ilalim ng tray. Kahit nakangiti ang bibig, ang mata niya ay may antok na hindi basta mawawala sa kape. Habang naglalakad siya, sumisilip ang cellphone niya sa pocket ng apron. May missed call. Marilyn, nanay niya. Saglit siyang huminto sa gilid. Parang may humigop ng hangin sa dibdib niya. Tinignan niya ang oras, 9:18 p.m. Dapat by this time nakainom na ng gamot si Marilyn. Dapat nakahiga na. Dapat... Althea? Lumapit si Nina Carver, couple waitress. Kulot ang buhok at mabilis magsalita na parang laging may chika. You okay? Yeah, pilit ng ngiti ni Althea. Just family stuff. Nina tumanggo pero halatang gusto niyang magtanong pa. If you need to step out, I can cover. Huwag na. Mabilis ang sagot ni Althea. Mas mabilis kaysa dapat. I'm fine. Kinuha niya ang pitcher, lumapit sa table 3 at nag-refill ng kape sa dalawang matandang lalaki na naglalaro ng chess sa sulok. Thank you, sweetheart, sabi ng isa, si Mr. Lionel Briggs, regular customer. You work too hard. Althea ngumiti. Bills don't pay themselves, sir. Tumawa si Mr. Briggs, pero may lungkot ang tawa. No, they don't. Sa kabilang side ng cafe, may isang lalaking nakaupo mag-isa. Simple ang suot, gray hoodie, jeans na parang luma at may lumang backpack sa tabi. Tahimik lang siyang umiinom ng black coffee. Hindi siya mukhang mayaman, hindi rin mukhang mayabang. Mukhang ordinaryo. Mukhang tao. Napansin ni Althea na may maliit na band-aid sa daliri niya. Parang kagagaling lang sa paghawak ng kung ano. Nang magtama ang tining nila, mabilis siyang umiwas. Ayaw niya ng eye contact. Ayaw niya ng dahilan para umasa sa kahit sino. Uy, yung guy sa corner, lagi yan dito ah. Bulong ni Nina habang nag-aayos ng napkins. Parang volunteer ata sa clinic. Nakikita ko siya minsan with those medical people. Volunteer? Tanong ni Althea, wala sa tono. Yeah, super quiet. Kinda cute though. Kinagat na Nina ang labi niya na parang kinikilig. Name ata, Evan? Narinig ko kay Ray. Parang walang reaksyon si Althea, pero sa loob niya may maliit na inis. Hindi dahil sa lalaki, kundi sa ideya na may lalaki na pwedeng maging cute sa buhay niya ngayon. Ang buhay niya ay hindi para sa cute. Ang buhay niya ay para sa survival. Lumabas ang bell sa pintuan. Pumasok si Ray Sanders, delivery rider na may helmet sa isang kamay at paper bag sa kabila. Martha, I got the flour you asked and the eggs. Thank God, sabi ni Martha saka sinenyasan ni Althea. Take it to the back and then clock out after your last tables. You look like you're gonna pass out. Opo, sagot ni Althea. Kinuha ang bag at mabilis na pumasok sa likod. Sa pantry, tahimik. Doon lang siya nakakahinga. Doon lang siya pwedeng magpanggap na hindi siya napapagod. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Marilyn. Isang ring, 2, 3. Sumagot. Ate? Boses ni Jace, bunso nilang kapatid, 14, paos at halatang kinakabahan. Jace, nasan si Mama? She's in the bathroom. She said her chest feels tight again. Parang biglang lumamig ang paligid. Did she take her meds? Yes, I gave it, like you told me. But she started coughing. Then she said she's dizzy. Okay, sabi ni Althea, pilit kalmado. Listen to me. Put her on a chair, not on the floor. Give her water, small sips lang. If she can't breathe, call 911. Do you hear me? Yes, ate. Text me the moment she sits down. I'm leaving now. Pinatay ni Althea ang tawag at saglit lang siyang napapikit.
Para siyang pinipigilang umiyak sa gitna ng harina at kahon niyang sugar. Paglabas niya sa backroom, sinalubong siya ni Martha na may concern sa mukha. Althea, go. I'll handle the rest. Pero, go, ulit ni Martha. Firm pero maalaga. Your mom first. We'll be fine. Tumango si Althea, nagtanggal ng apron at nagmamadaling lumabas. Sa pintuan, muntik siyang bumangga sa lalaking tahimik sa corner. Si Evan, nakatayo na siya, may hawak na backpack, parang papalabas din. Oh, sorry, sabi ni Althea, mabilis. It's okay, sagot ng lalaki, boses na mababa at steady. Are you in a hurry? Hindi niya alam bakit pero yung tanong na yon, simple lang, parang tumusok. Dahil oo, lagi siyang nagmamadali, lagi siyang hinahabol niyang buhay. My mom, sagot niya, hindi na nagdagdag. Tumango si Evan, parang naintindihan niya agad. Do you need a ride? Muntik siyang matawa, pero hindi masaya ang tawa. No, I'm fine. Hindi na siya naghintay. Lumabas siya, humigpit ang hawak sa purse at naglakad sa sidewalk na may ilaw ng street lamp na nagfa-flicker. Sa isip niya, bumabalik ang mga taon. Yung mga panahong bata pa siya at tuwing may problema, laging may nagsasabing, I'll handle it. Pero sa dulo, siya rin ang humahawak. Ang tatay nilang si Darren, isang araw, umalis. Walang paliwanag, walang tawad. Ang natira ay si Marilyn na biglang nanghina, bills na dumami at si Althea na nag-mature nang hindi pa siya handa. Naalala niya mga salitang narinig niya noon sa kapitbahay na si Mrs. Colleen Price habang nagbubulungan sa porch. Poor Marilyn, should have chosen better, now look at them. At ang sagot ng isa, that girl, Althea, she'll end up like her mom, always struggling. Hindi niya nakalimutan, hindi niya kayang kalimutan. Nakarating siya sa apartment nila, isang maliit na unit sa second floor, may lumang carpet at amoy ng gamot at instant noodles. Pinuksin niya ang pinto nang hindi pa siya humihinga ng maayos. Ma? Tawag niya. Nakita niya si Marilyn sa sala, nakaupo sa upuan, maputla, may hawak na panyo. Si Jace nakatayo sa tabi, nanginginig ang kamay. Ate, I tried, sabi ni Jace. You did good, mabilis na sagot ni Althea saka lumapit kay Marilyn. Ma, look at me. Breathe slow, okay? In, out. Marilyn tumango, pero nangingilid ang luha sa mata niya. I'm sorry. I hate being a burden. Stop, sabi ni Althea, masyadong matalim. Napansin niya yon at agad niyang hinihana ng boses. Ma, you're not a burden. You're my mom. Tahimik saglit. Narinig lang nila ang hum ng refrigerator at ang malayong tunog ng traffic. Ate, bulong ni Jace, we're almost out of groceries. Althea napapikit. I know. I'll figure it out. Marilyn mahina ang hawak sa kamay niya. Don't overwork, please. Althea nangumiti pero hindi umabot sa mata. I'm okay. I'm strong. Iyon ang lagi niyang sinasabi. Iyon ang kailangan niyang sabihin. Kasi kung hindi siya strong, sino? Kinagabihan, habang natutulog na si Marilyn at si Jace, umupo si Althea sa maliit na mesa, binuksan ang notebook na puno ng bills at listahan ng due dates. Rent, electricity, medical copay, grocery, parang walang katapusan. May kumutok sa pinto. Isang beses, dalawa. Napatingin siya sa oras, 10:47 p.m. Sino? Lumapit siya, dahan-dahan at sumilip sa pihol. Sa labas, nakatayo si Evan, hawak ng isang paper bag. Binuksan niya ang pinto ng konti. What are you doing here? Nagulat si Evan, parang hindi niya in-expect na siya ang magbubukas. Sorry, I asked Martha for your address. I know it's weird, but I saw you rush out. I thought maybe you didn't eat. Althea napatitig sa paper bag. Naaamoy niya agad, soup, mainit na sopas o chicken noodle, something comforting. I can't accept that. Mabilis na sagot ni Althea. It's not expensive, sagot ni Evan, pero hindi niya binigyang diin ng pera. It's just food, for you and your mom maybe. Tahas ang pagod sa mukha ni Althea, pero mas tahas ang pride. You don't know us. Itumango si Evan. You're right, I don't. But I know what it looks like when someone carries too much. Tahimik saglit. Sa likod niya, maririnig ang mahina at ubo ni Marilyn sa kwarto. Parang may pader na bumitak sa loob ni Althea, pero hindi pa ito guguho. Leave it there, sabi niya.
Tinuro ang maliit na table sa hallway. I'll pay you back. Evan umiling. No need. I said I'll pay you back. Ulit ni Althea mas firm dahil kung tatanggap siya ng libre, parang may utang siyang loob at takot siya sa utang na hindi pera. Evan huminga, saka tumango. Okay, pay me back by taking care of yourself. Nainis si Althea pero hindi niya alam kung bakit. Parang mas madaling awayin ng mundo kaysa tanggapin na may taong nagpapaalala na tao rin siya. Good night, Althea, sabi ni Evan, saka umalis, tahimik ang hakbang pababa ng stairs. Nakatayo si Althea sa pinto ng matagal. Nang isara niya, saka lang siya humawak sa paper bag. Mainit pa. Totoo, hindi ilusyon. Sa mesa, may note sa ibabaw ng bag. Simple ang sulat. For Marilyn and Jace too. No pressure. Naupo si Althea sa upuan. Parang biglang bumigat ang katawan niya. Sa loob ng ilang segundo, gusto niyang umiyak pero pinigil niya. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil pag umiyak siya, baka hindi na siya tumigil. Sa halip, tumingin siya sa notebook ng bills, sa listahan ng due dates at sa lumang picture frame sa gilid ng mesa. Picture nilang tatlo ni Marilyn at Jace noong mas okay pa ang lahat. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may isang maliit na tanong na sumilip sa isip niya. Paano kung hindi na niya kailangan dalhin lahat mag-isa? Pero mabilis niyang sinagot ang sarili, hindi pa. Hindi pa ngayon. Hindi pa siya handang magtiwala. At sa labas, sa hallway na unti-unting tumatahimik, ang mundo ay patuloy na umiikot. Dahan-dahan, realistic, walang shortcut, habang si Althea Monroe ay unti-unting hinahabol ng pag-asa na hindi niya sinasadya. Kinabukasan, hindi agad nawala sa isip ni Althea ang paper bag na iniwan ni Evan sa mesa nila kagabi. Hindi dahil sa sopas, kundi dahil sa note. No pressure. Parang simple lang pero para sa kanya, parang may taong biglang nagbukas ng pinto sa isang kwarto na matagal niyang sinarado. Sa umaga, pagmulat niya, nakita niyang nakapatong pa rin ang note sa mesa. Maingat na tiniklop ni Jace at inilagay sa tabi ng medicine organizer ni Marilyn. Parang importante. Ate, bungad ni Jace habang naglalagay ng cereal sa mangkok. Masarap yung soup kagabi. Althea nagbukas ng ref at nakita ang natirang lalagyan. Oo, but we don't make a habit out of accepting things. Bakit? Tanong ni Jace, inosente. Hindi naman siya naniningil. Exactly, sagot ni Althea, medyo masyadong seryoso sa almusal. Kapag free, may kapalit minsan kahit hindi pera. Marilyn, mahina pero malinaw ang boses mula sa sala. Anak, may mga tao ring nagbibigay lang. Hindi lahat nang aabuso. Napahinto si Althea kasi narinig niya ang pagod sa boses ng nanay niya. Ma, I know. I'm just careful. Marilyn ngumiti at kahit maputla pa rin, may lambot sa mata niya. Careful is good, but don't punish kindness. Hindi sumagot si Althea. Kinuha niya ang bag niya, sinugurong nasa loob ang maliit na envelope ng cash tips na naipon niya at lumabas para sa shift niya sa Honey and Crumb. Pagdating niya, sinalubong siya ni Nina na parang may alarm sa bibig. Girl, bulong ni Nina habang nag-aayos ng display ng muffins. Guess who asked about you? Althea nagtaas ng kilay. If this is another customer complaining about the foam... Evan, mabilis na sagot ni Nina tapos ngumiti na parang nanalo. He came early, he bought coffee, and he asked Martha if you were okay. Althea napabuntong hininga. Nina, don't Nina me. You literally looked like you were about to collapse last night, and he followed you? Not in a creepy way, ha? In a caring way. Martha na dumadaan bit-bit ang tray ng croissants, sumabat. He did ask. I didn't give your address this time. But yes, he was worried. Althea, napapikit. You gave it last time. Martha, nagkibit balikat. Wala ring guilt, pero may honest na concern. You ran out like your hair was on fire, Althea. I'm not your enemy. And he didn't seem like one either.
Bago pa makasagot si Althea, tumunog ang bell sa pintuan. Pumasok si Ray, dala ang delivery crate, at kasunod niya, si Evan. Simple pa rin suot ni Evan. Hoodie, jeans, backpack. Parang hindi nagbabago. "Morning," bati ni Ray. "Althea, you got a regular waiting." "Hi," sabi ni Evan sa tono na hindi nagpipilit pero hindi rin iiwas. "I'm glad you're okay." Althea tumango, guarded. "We're fine." Evan lumapit sa counter at naglabas ng exact change, barya at bills na maayos ang tiklop. Same as always, black coffee and that blueberry pastry. Nina na nasa kabilang side halos lumundag sa kilig. "Okay sir, coming right up." Althea nagsimulang maglinis ng isang table para iwas eye contact, pero naramdaman niyang nakatingin si Evan. Hindi bastos, hindi invasive, parang nagche-check lang kung nakakahinga pa siya. Nang dumating ang kape at pastry, si Evan ay nag-iwan ng maliit na tip, hindi OA, sakto lang. Pagkatapos, binuksan niya ang backpack at may inilabas na folder na parang forms. Hindi siya nagtagal, pero bago siya umalis, tumayo siya sa counter kung nasaan si Althea. I brought something," sabi ni Evan, tapos naglabas ng maliit na paper envelope. "It's not money." Althea agad umayos ang tindig, defensive. "Then what is it?" "Clinic schedule," sagot niya. "I heard you said your mom chest tightness. There's a low-cost testing day at Riverside Community Clinic, EKG, basic labs. You might qualify. I'm not saying you should, just if it helps." Althea natigilan, hindi dahil gusto niyang tanggapin agad, kundi dahil walang yabang ang paraan. Walang "I can pay", walang "I'll save you". Information lang, choice. "Thank you," sabi niya, pero may distansya pa rin. "I'll check." Evan tumango. "That's all." Tapos bago tuluyang umalis, dagdag niya, "And last night, if that felt intrusive, I'm sorry." Hindi umimik si Althea, pero sa dibdib niya may maliit na bagay na gumalaw. Hindi pag-ibig, hindi kilig, kundi pagkalito. Dahil hindi siya sanay sa lalaking humihingi ng sorry nang walang kapalit. Pagkaalis ni Evan, biglang sumulpot si Nina sa tabi ni Althea parang detective. "Clinic schedule? Girl, he's a keeper." "Stop," bulong ni Althea, pero hindi galit, takot. "You don't even know him." "Exactly," sagot ni Nina, "so get to know him." Sa mga sumunod na araw, naging pattern ang pagdating ni Evan. Hindi siya nagdadala ng regalo, hindi siya nagbubuhos ng pera, kape at pastry lang, laging binabayaran ng eksakto. Minsan, magbibili siya ng extra muffin at iiwan kay Martha for whoever's hungry. Minsan, magtatanong lang siya kung okay si Marilyn at kapag sumagot si Althea ng fine, hindi na siya magpupumilit. Pero syempre, sa isang maliit na cafe, lahat napapansin. "Uy, si backpack guy ulit," sabi ni Mr. Briggs isang umaga. Ngumiti kay Althea. "He's got eyes for you, kid." "Sir," sagot ni Althea, pilit nagjodoke, "he has eyes for coffee." Tumawa si Mr. Briggs. "Sure, tell yourself that." Hindi lang si Mr. Briggs ang may obserbasyon. Si Kara Voss, ang supervisor, mas matalim ang tingin. "Monroe," tawag ni Kara isang hapon habang busy ang line. "Do your job. This isn't a dating service." Althea napatingin. "I'm doing my job." Kara ngumisi. "Aha, just make sure you're not collecting pity tips." Marta na narinig, sumingit. "Kara, watch your mouth. Althea's one of the hardest workers here." Kara nagtaas ng dalawang kamay, kunwaring walang masama. "Just saying, people talk." At doon nagsimulang sumikip ang dibdib ni Althea, hindi sa pagod, kundi sa lumang trauma. Yung pakiramdam na kahit anong gawin niya, may magsasabi pa ring may kapalit, pumapapel, umaasa.
Kasabay nito, dumating ang mas mabigat na problema. Sa follow-up check-up ni Marilyn, sinabi ng nurse na kailangan ng mas advanced tests at hindi na kaya ng basic coverage. Ma'am, Sabi ng nurse na si Daphne Lott, maayos at professional. We'll try to refer you to charity programs, but the wait list can be long. The tests, they're important. Althea lumanok. How much? Daphne nagbigay ng estimate. Parang may bumagsak na bato sa sikmura ni Althea. Sa labas ng klinik, tinawagan niya si Martha, si Nina, kahit si Ray, pero lahat may kanya-kanyang limit. Maya-maya, may text na dumating mula sa unknown number. Gina Madsen, Quick Cash Solutions. Approved today. Hindi alam ni Althea kung paano nakuha ang number niya, pero sa desperation, tumawag siya. Nagkita sila sa maliit na office ni Gina sa strip mall. Ilaw na puti, amoy ng air freshener, at pader na puno ng smiling clients' photos. Althea, right? Sabi ni Gina. Babae na naka-blazer. Perfect ang buhok. Perfect ang ngiti. Yung klaseng ngiti na parang laging may computation. I can help. We help hardworking people like you. Althea humigpit ang hawak sa bag niya. I just need enough for medical tests. I can pay weekly. Of course, sabi ni Gina. Mabilis, tapos nag-slide ng papel. Small interest, very manageable. You sign today, you get cash today. Althea nagpasa, pero maraming terms na parang sinadyang palalimin. What's this fee? Processing, sagot ni Gina agad. Standard. And this? Protection clause. Sagot ulit, parang rehearsed. In case you miss payments. Althea napahinga ng malalim. I won't miss payments. Gina ngumiti, pero malamig. Everyone says that, sweetheart. Lumabas si Althea sa office na may sobre ng cash, pero parang hindi siya nanalo. Parang may tali siyang hindi nakikita. Kinagabihan, habang papauwi siya, may tumawag sa kanya. Unknown number ulit. Pagsagot niya, boses ng lalaki. Self-assured. Althea Monroe? Tanong. Yes. This is Brent Halverson. Parang ipinapakilala ang sarili na dapat kilala na niya. I'm busy, sagot ni Althea. I heard about your mom, sabi ni Brent. At kahit may kunwaring concern, mayabang pa rin ang tono. I can help. Real help. No clinics, no waitlists. Althea tumigil sa paglalakad. And what do you want in return? Brent tumawa, parang insulto ang tanong. Dinner. One date. That's it. Drop the poor boy volunteer. You deserve someone with real money. Nanlamig ang batok ni Althea. Don't call him that. Oh, you're defending him now? Singit ni Brent. Cute, but be practical, Althea. Your life isn't a romance movie. Althea pinutol ang tawag. Nanginginig ang kamay niya, hindi sa takot kay Brent, kundi sa katotohanang may parte ng mundo na tama. Hindi nga romance movie ang buhay niya. May bills, may sakit, may deadline. Sa Honey and Crumb, lalo pang umigting ang presyon. Si Kara, parang hawk, binabantayan siya. Minsan, ipapahiya siya sa staff room. Careful girls, sabi ni Kara sa harap ni Nina at dalawang part-timers na sina Shelby Knox at Tara Weller. Baka mamaya may customer na naman nasasalo sa problems ni Althea. Wow, singit ni Nina, hindi na nakatiis. Truth hurts. At habang lumalala ang chismis, dumadagdag ang tawag ni Gina. Reminders, threats na nakabalot sa sweet tone. Just making sure you don't forget, Althea. Fees increase if you're late. Isang hapon, pumasok si Evan sa cafe. Mas tahimik kaysa dati. Umorder siya ng kape, binayaran ng eksakto, at naghintay sa gilid. Parang may gustong sabihin pero hindi niya alam paano. Althea, pagod at puno ng iniisip, hindi lumapit kay Evan. Pero sa peripheral vision niya, nakita niya na tumingin si Evan sa kanya. Parang worried. Paglabas ng shift niya, dumaan siya sa clinic para kunin ang referral forms.
Doon, sa parking lot, nakita niya si Gina. Nakasandal sa kotse, may hawak na folder. At sa tabi ni Gina, si Evan. Kinausap niya si Gina. Hindi niya marinig ang sinasabi pero nakita niya ang kilos ni Gina, yung ngiting may tusok. At si Evan, seryoso, nakatingin sa papers. Huminto si Althea sa gilid ng sidewalk, parang may humila sa puso niya pababa. Bakit? Bulbul niya sa sarili, halos walang tunog. Anong ginagawa mo dyan? Hindi pa niya alam ang sagot. Ang alam lang niya, may nabubuong gulo. At sa gulong iyon, siya na naman ang matatakot umasa. Hindi gumalaw si Althea sa sidewalk. Paa siyang napako habang nakikita si Evan at si Gina sa parking lot ng clinic. Si Gina, hawak ang folder at nakangiti na parang may hawak na sikreto. Si Evan, seryoso, nakatungo sa mga papel, tila may binabasa o kinukumpirma. Hindi niya marinig ang salita, pero sapat ang eksena para sumikip ang dibdib niya. Of course, bulong niya sa sarili, parang kinakausap ang lumang sugat. Pinilit niyang lumakad palayo, pero sa bawat hakbang, parang may humihila pabalik ang isip niya. Yung note kagabi, yung no pressure, yung clinic schedule na hindi pera, yung paraan ni Evan na hindi nang offer ng rescue. Lahat biglang naging kahina-hinala sa mata niya. Pag-uwi niya, masama ang timpla ng gabi. Tumatawag si Gina, hindi niya sinagot. Tumatawag si Nina, hindi rin. Ang sinagot lang niya ay si Jace. Ate, may ubo si Mama ulit. Sabi ni Jace sa telepono. Mahina, parang natatakot na magkamali, okay? Sagot ni Althea, pilit kalmado. Pakitingnan kong mainit siya, tapos pakahigaan siya sa may dalawang unan. Ako, uuwi na agad. Nasa apartment na pala siya. Hindi niya namalayan na mabilis siyang nakabalik. Sa loob, si Marilyn ay nakaupo sa sofa. Naningitim ang ilalim ng mata, pero pilit ngumiti. Anak, sabi ni Marilyn, huwag kang matakot, nandito pa ako. Hindi iyon ang kinatatakutan ni Althea, pero hindi niya masabi. Umupo siya sa tabi ng nanay niya. Hinawakan ang kamay nito. Ma, pabulong niyang sabi. Kung may taong tumutulong, paano mo malalaman kung totoo? Marilyn tumingin sa kanya. Matagal. Kung totoo anak, hindi ka mamamadaliin. Hindi ka pipilitin. Hindi ka gagawing utang na loob. Parang sinampal si Althea ng katotohanan. Dahil si Evan, hindi nga siya pinipilit. Pero bakit nandun siya sa tabi ni Gina? Kinabukasan, pumasok si Althea sa Honey and Crumb mas maaga. Akala niya, kapag nilunod niya ang sarili sa trabaho, lulubog din ang pagdududa. Pero pagpasok pa lang niya, sinalubong siya ng tingin ni Nina na parang may gustong itanong. Girl, bulong ni Nina habang nagsaset up ng pastry case. You didn't answer my calls. You okay? Busy. Sagot ni Althea. Diretso, Nina umirap. Busy ka o nagsa-shutdown ka na naman? Althea hindi sumagot. Dumiretso siya sa espresso machine, naglinis ng portafilter, nag-ayos ng cups, lahat para hindi niya kailangang mag-isip. Pero dumating si Cara Voss, tulad ng laging dumarating kapag mahina ang loob mo. Monroe, tawag ni Cara, malamig ang boses. Table 5 is waiting. And please, try not to stare at the door like you're waiting for Prince Charming. Althea napatingin. Pumintig ang ugat sa sentido niya. I'm not. Cara ngumisi. Sure. Pero last week, ikaw tong biglang gumaganda ang mood kapag nandito si Backpack Boy. Ngayon, parang may funeral face ka. Ano? Umalis na ba yung sponsor mo? Tumawa ang dalawang part-timers na sina Shelby at Tara. Awkward pero sumabay dahil takot kay Cara. Nina, sumingit. Cara, can you not? Can I not what? Balik ni Cara. I'm just being honest. People talk, customers talk, Martha hears, I hear. It's a business. Althea kumapit sa tray. Don't talk about me like I'm not here. Cara lumapit. Mas mababa ang boses. Then act like you belong here, not like you're collecting sympathy and tips. Sa likod ng counter, narinig ni Martha ang huling sentence. Cara, isang salita lang pero sapat para mag-stop ang lahat. Cara nagtaas ng kamay. Fine, I'll go check inventory. Pag alis ni Cara, si Martha lumapit kay Althea. Ignore her. Focus on work. And you look tense. Althea ngumiti, pero pilit. Just tired. Hindi pa tapos ang umaga, tumunog ang bell sa pinto. Pumasok si Ray may bitlit na delivery at kasunod nito si Evan. At doon, parang otomatikong tumigas ang katawan ni Althea. Evan, dumiretso sa counter tulad ng dati. Black coffee and the blueberry pastry please. Nina, kahit alam ang tension, ginawa pa rin ang trabaho. Sure, Evan. Pero si Althea,
Hindi na napigilan ng mata niya. Hindi niya alam kung galit siya o nasaktan o takot lang. Evan napansin ang tingin niya. Lumapit siya ng kaunti. Hindi bastos, hindi close. Sakto lang para marinig siya. "Althea," sabi niya, maingat. "Can we talk? Just for a minute?" Althea parang napuno ang dibdib niya. Lahat ng pagod, lahat ng utang, lahat ng panghahamak, lahat ng takot na ma-attach, lahat ng alaala ng pag-iwan ng tatay niya. Naghalo. "About what?" tanong niya, matalim. "About last night," sagot ni Evan. "I think you saw me." "Yeah," putol ni Althea, hindi na nag-iingat. "I saw you with Gina." Napakunot noo si Evan. "You know her?" "Unfortunately." Tumaas ang boses ni Althea at ilang customers na patingin. Mismong si Mr. Briggs sa chess corner tumigil sa paggalaw ng pyesa. Evan huminga. Tila gustong ipaliwanag. "I was talking to her because what?" Singal ni Althea. At ngayon, hindi na niya naririnig ang sarili niyang tono. "Because you're what? Her friend? Her partner? You're helping her collect from people like me?" Nina napalunok. "Althea!" Si Marta nasa likod, nag-aalangan kung sasabat. Evan na natiling kalmado pero may bigat sa mata. "No, that's not..." Althea umiling, parang ayaw na niyang marinig. "Stop, please. I don't have time for this." "Time for what?" tanong ni Evan, mahina. "For truth?" "Truth?" Tumawa si Althea pero walang saya. "Truth is I'm drowning. Truth is my mom is sick. Truth is I'm working 2 lives in 1 body and I can't..." Naputol siya, lumunok. "I can't date someone who can't even help himself. I can't be with a guy who shows up with soup and forms like he's playing hero." Napatigil si Evan, parang may sinuntok sa dibdib. "I never tried to..." "Please," ulit ni Althea, mas lakas. Just stop coming here." Tahimik. Si Mr. Briggs parang gustong magsalita pero pinigilan ng sarili. Si Nina namula ang mata, galit kay Kara, galit sa mundo. Si Ray nasa tabi ng pinto, nakatingin kay Evan na parang handang protektahan si Althea kung may mangyari. Evan tumango, dahan-dahan. "Okay? Okay?" tanong ni Althea, halos pabulong na pero nakahalo pa rin ng pride. Evan tumingin sa kanya, hindi galit, parang lungkot lang. "If you want me to stop, I will. I'm sorry you're carrying that much." At halip na magpaliwanag o ipilit ang sarili, kinuha niya ang kape at pastry na binayaran niya, iningat ang backpack at lumabas ng cafe ng tahimik. Nang sumara ang pinto, saka lang naramdaman ni Althea ang bigat ng nangyari. Parang biglang naubos ang hangin sa loob ng Honey and Crumb. Nina lumapit agad. "Why did you do that?" "Because I'm tired," sagot ni Althea, nanginginig ang boses. "Because people don't just help. There's always a catch." Marta sumingit, mahina pero firm. "Althea, sometimes the catch is you learn to receive." Althea napapikit. "I can't. Not now." Hindi na siya umiyak. Hindi siya sanay umiyak sa harap ng tao. Nagpatuloy siya sa shift. Nag-refill ng coffee, nagpunas ng mesa, nag-smile sa customers. Pero ang katawan niya parang makina na naka-autopilot. Pagkatapos ng shift, imbes umuwi, dumiretso siya sa ospital para magtanong tungkol sa tests ni Marilyn. Sa admissions, sinalubong siya ni Daphne Lott, yung nurse na nakausap niya dati. "Ms. Monroe?" tanong ni Daphne, checking the clipboard. "You're here about Marilyn Monroe's referral?" "Yes," sagot ni Althea. "Is there any way? Any program?" Daphne nangumiti, parang may good news. "Actually, there is. It was approved this morning." Napatigil si Althea. "Approved?
By who? Daphne tumingin sa chart, then sa kanya. By Dr. Caldwell's office. Parang may kumulog sa loob ng ulo ni Althea. Caldwell? Dr. Evan Caldwell, sabi ni Daphne, natural ang tono, parang common knowledge. Hindi agad nakapagsalita si Althea. Ang tanging narinig niya ay yung sarili niyang tibok ng puso. Wait, pabulong niyang sabi, Evan is a doctor? Daphne tumango. Yes ma'am, he's in consult right now but... Bago pa matapos si Daphne, may dumaan na dalawang staff na nag-uusap sa hallway. Dr. Caldwell's new protocol is strict, sabi ng isa. Yeah, but fair, sagot ng isa pa. He hates predatory lenders. He asked legal to review those cases. Some accounts got penalties frozen. Namlamig ang kamay ni Althea. Predatory lenders, legal, frozen penalties. Parang puzzle pieces na biglang nag-click. Daphne, mabilis niyang tanong. Yung loan? Yung penalties? May complaint ba? Daphne nagbaba ng boses. Off the record, yes. May pattern na si Gina Madsen's office. Some patients reported threats. Our legal team started looking. Napatakip si Althea sa bibig niya. Hindi siya humihingi ng luho. Hindi siya humihingi ng romance. Pero sa isang iglap, napagtanto niyang yung lalaking binastid niya sa cafe, yung mukhang mahirap, ay hindi lang pala may kakayahang tumulong. Tumutulong na pala siya, sa paraang hindi siya ginagawang utang na loob. Parang gusto niyang tumakbo pabalik sa Honey and Crumb. Gusto niyang habulin si Evan at sabihin, I'm sorry. Gusto niyang bawiin ang mga salita niya. Pero naalala niya ang sinabi niya, stop coming here. At naubos ang lakas niya sa isang araw. Umupo siya sa upuan sa hallway, hawak ang bag, nanginginig ang tuhod. Sa harap niya may plakang nakasabit sa pader, pangalan ng donor list para sa charity wing. At doon, malinaw, Caldwell Family Foundation. Hindi niya alam kung matatawaran siya o maiiyak. Kaya pala tahimik. Kaya pala hindi nagyayabang. Kaya pala exact change. Kaya pala backpack. Kaya pala no pressure. Dahan-dahang tumayo si Althea, huminga ng malalim at pinunas ang mata na bago pa tuluyang tumulo ang luha. Hindi ito yung iyak na nagmamakaawa. Ito yung iyak ng taong nahuli ang sarili niyang mali. At sa gitna ng hallway, nagdesisyon siya. Hindi dramatic, hindi movie-like. Practical, realistic. Hindi siya hahabol para lang gumaan ng guilt. Hindi siya magmamakaawa para bumalik ang ligawan. Kung gusto niyang magbago, dapat magsimula siya sa sarili niya. Ayusin ang utang, ayusin ang bahay, ayusin ang takot niya sa kabutihan. Kinuha niya ang phone niya at nag-type ng message kay Nina. I found out Evan is Dr. Caldwell. I messed up. Hindi pa niya pinindot ang send. Sa halip, inilagay niya ang phone sa bag, tumingin sa admissions desk at sinabi kay Daphne, Please, start my mom's charity application. I want to do this the right way. Daphne ngumiti. Parang may respeto. We will. Habang naglalakad si Althea palabas ng ospital, mas mabigat ang puso niya, pero mas malinaw ang isip. Hindi ito love story, hindi ito happy ending. Ito ang simula ng pag-angat niya, at ang unang hakbang ay hindi paghahabol sa lalaki, kundi ang pag-amin sa sarili na mali siya at kaya niya pa ring itama. Paglabas ni Althea sa ospital, parang ibang hangin ang sumalubong sa kanya. Pareho pa rin ang lamig ng Riverside, pareho pa rin ang ilaw ng street lamp na medyo dilaw. Pero may bago sa loob niya. Hindi ginhawa, kundi linaw. Hindi niya pinindot yung message kay Nina. Hindi rin niya tilawagan si Evan. Hindi dahil sa pride, kundi dahil ayaw niyang gawing sorry ang panakip sa katotohanan na kailangan niyang ayusin ang buhay niya mismo. Pag-uwi niya sa apartment, tahimik na si Marilyn sa kwarto. Si Jace nasa mesa, nakayuko sa homework pero halatang nag-aalala. Ate? Tanong ni Jace. Tumayo agad. Okay si Mama? Althea huminga ng malalim sa katumanggo. May charity program. Approve na yung application process. We'll do it the right way. Lumuwag ang balikat ni Jace pero hindi pa rin nawawala ang takot sa mata. And yung loan? Hindi ko pa alam. Sagot ni Althea, umupo sa upuan. Pero may legal team yung hospital.
may complaint na daw about Gina. I'm not the only one. Gina? Yung babaeng tumatawag sa'yo? Oo, sagot ni Alfia saka kinuha ang notebook niya. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya nagsusulat ng due dates. Nagsusulat siya ng plano. Anong uunahin? Anong puputulin? Sinong kakausapin? Kinabigahan, tumawag si Gina. Hindi sinagot ni Alfia. Tumawag ulit. Sinagot niya pero naka-speaker para marinig ni Jace at para ma-record sa isip niya ang tono. Althea, sweetheart. Sabi ni Gina, napakatamis na parang syrup. Just a reminder, your payment is due tomorrow morning. Don't make this difficult. Althea pinigilan ng panginig sa boses. I'll pay what I owe, but I'm not paying illegal fees. Tumawa si Gina. Illegal? Don't be dramatic. You signed, and you know what happens when people don't follow agreements. Are you threatening me? Diretsong tanong ni Althea. Saglit na tumahimik si Gina, tapos mas lumambing ang boses. I'm warning you. Big difference. See you tomorrow. Pinatay ni Althea ang tawag. Si Jace nakatitig sa kanya. Ate, natatakot ako. Bulong ni Jace. Althea hinawakan ng balikat niya. Ako rin, pero hindi tayo papayag na tratuhin tayong parang basura. Kinabukasan, pumasok siya sa Honey and Crumb na may dalong bigat at determinasyon. Hindi niya nakita si Evan, wala na rin siyang inaasahan. Pero ang mga mata ng tao sa kafe, parang mas matalim ngayong alam na ng marami ang nangyari kahapon. Pagdaan niya sa staff room, narinig niya si Kara Voss na nag-uusap kasama sina Shelby at Tara. See? Sabi ni Kara, nakasandal sa locker. Told you, those nice guys don't last. He probably realized she's too much baggage. Tumigil si Althea sa pinto, hindi dahil nasaktan, kundi dahil galit. Hindi na siya yung tahimik na nilulunok ang lahat. Say it again, sabi ni Althea, malamig. Napalingon si Kara, kunwari surprised. Oh, you're here. I was just talking trash, like you always do. Shelby na iwas tingin, Tara nalunok. Kara nungumis. Truth hurts, Monroe. You think you're special because some guy brought soup? You're just another sad story customers tip for. Althea lumapit. Nanginginig ang kamay pero steady ang boses. I'm not a sad story. I'm an employee here, and you're a supervisor who steals tips. Biglang nanlaki ang mata ni Kara. Excuse me? Bago pa makasagot si Althea, pumasok si Martha Holloway sa staff room na parang may bagyo sa aura. Kara, sabi ni Martha, firm. My office now. Tahimik ang hallway. Sinundan ni Kara si Martha, iritado pero pilit composed. Si Nina lumapit sa Althea. Girl, what happened? Bulong ni Nina. Althea huminga. I'm done being quiet. Sa office, narinig ni Althea ang boses ni Martha at Kara sa loob. Hindi niya marinig lahat, pero sapat ang ilang words. CCTV, register, tips, complaints. Habang nangyayari iyon, pumasok si Ray sa cafe bitbit ang delivery crate. Lumapit siya kay Althea sa counter. Hey, sabi ni Ray, maingat. Nina told me about Evan and the hospital. Althea tumungo. I found out too late. Ray kumatong sa batok. Look, I'm not a romantic guy, but I know Evan. I see him at the clinic. He doesn't play around. He's straight. Althea ngumiti ng kaunti pero mabigat. Doesn't matter. I told him to stop coming. Then let him stop, sagot ni Ray. Simple. But you still gotta fix your life. That's the real fight. Parang tumama sa kanya ang mga salitang iyon. Tama, ito ang real fight.
Pagkatapos ng shift, imbes na magpahinga, dumiretso si Althea sa maliit na bookstore na nakita niya sa may kanto. Sloan Pages. May lumang kahoy na pinto at amoy ng papel na parang memories. Narinig niya ito kay Mr. Briggs dati. The owner needs help. Part-time. Pumasok siya. Sa loob may babaeng nakasalamin, buhok na kabon, may suot na cardigan, si Harper Sloan. Nakatayo sa counter, nag-aayos ng receipts. "Hi," sabi ni Althea, mahina pero diretso. "I'm looking for part-time work." Harper tumingin sa kanya, mata na parang mabilis magbasa ng AO. "Experience?" "Cafe," sabi ni Althea. "Cash handling, inventory, customer service." Harper tumungo. "Availability?" "Evenings," sabi ni Althea, "and weekends. I take care of my mom so I need flexible." Harper nag-isip saglit, tapos tumungo ulit. "I can do flexible, but I need reliable. Can you start tomorrow?" Parang may ilaw na sumindi sa dibdib ni Althea. Maliit lang pero totoo. "Yes." Pag-uwi niya, sinabi niya kay Marilyn ang balita. Si Marilyn, kahit mahina, napangiti. "Anak, I'm proud of you." Althea, humigit ang hawak sa kamay ng nanay niya. I need us to be okay. Sa mga sumunod na araw, naging routine ang doble ng trabaho. Umaga sa Honey and Crumb, gabi sa Sloan Pages. Sa bookstore, tahimik, mas mabagal ang oras, pero mas malinaw ang utak niya. Dito niya natutunan na hindi lang puro pagod ang buhay. Pwedeng may pag-asa sa mga maliliit na bagay. Isang customer na bumibili ng libro para sa anak, isang matandang nagkukwento ng lumang panahon. Isang gabi, may pumasok na matandang babae sa bookstore. Si Harper bumati, "Good evening, ma'am." Althea napatingin. Si Mrs. Colleen Price, yung kapitbahay na dati niyang narinig na nanlait sa kanila. Nanlaki ang mata ni Althea pero hindi siya nagsalita. Si Mrs. Price naman napansin siya at parang napatigil din. "Oh," sabi ni Mrs. Price, mahina ang boses. "Althea." Althea tumanggo lang. "Mrs. Price." May awkward na katahimikan. Si Mrs. Price tumingin sa paligid parang naghahanap ng words tapos lumapit sa counter. I heard about Marilyn," sabi niya halos pabulong. "I'm sorry." Hindi agad nakasagot si Althea. Dati, pangarap niya marinig ang "I'm sorry" mula sa mga taong nanghusga. Pero ngayong nandito na, parang hindi na siya gutom sa validation. Ang gusto niya ay kapayapaan. "Thank you," sagot niya. Simple. Mrs. Price lumunok. I need to say something. About that loan woman, Gina. I had a loan from her office years ago. They threatened me too. I never spoke up because I was ashamed." Parang may gumapang na lamig sa likod ni Althea. "You know her tactics?" Tumanggo si Mrs. Price, nanginginig ang kamay. "Yes, and when I heard the hospital legal team is investigating, I thought maybe I should finally tell the truth." Harper na tahimik lang, sumabat. "If you want, ma'am, we can write down what you remember. Dates, calls, fees." Mrs. Price tumanggo at sa mata niya may luha. "I want to. I don't want Marilyn to suffer. I don't want your family to suffer." Pagkatapos umalis si Mrs. Price, si Althea napaupo sa maliit na upuan sa likod, nanginginig ang tuhod. Harper lumapit. Calm. "You okay?" Althea tumanggo, pero may luha na sa mata. "I didn't expect her." Harper umupo sa tabi niya. "People carry shame. Sometimes they project it, sometimes they heal. Doesn't excuse what they did, but it explains why they're messy." Sa Honey and Crumb naman, lalo pang lumala ang gulo kay Kara. Isang umaga, tinawag ni Marta ang staff meeting. Nandun sina Nina, Ray, Shelby, Tara at iba pang crew. Marta huminga ng malalim. "I reviewed the CCTV and the register logs. Kara has been pocketing tips and blaming shortages on staff." Nagkakulong bulungan. Shelby napasigaw, "Oh my God!" Kara nakatayo sa gilid, namula sa galit. "This is ridiculous! You're taking her side!" Marta hindi umatras. "I'm taking the truth's side. Kara, you're terminated. Effective immediately." Althea nakatayo lang,
tahimik. Hindi siya nagsa-celebrate. Pero sa loob niya, may nabunot na tinik. Isa sa mga tinik na matagal nang nakabaon. Paglabas ni Kara, dumaan siya malapit kay Althea at pabulong na sinabi, "You think you won? You'll always be poor." Althea tumingin sa kanya, hindi na nanginginig. Maybe, but at least I'm not a thief. Nang araw ding iyon, dumating ang unang seryosong eskandalo mula kay Brent Halverson. Pagkatapos ng shift, habang nasa labas si Althea, may nag-notify sa phone niya, isang post sa local community page. May screenshot ng picture niya sa cafe. May caption, "Beware of gold diggers, using men for charity and tips." At sa comments, may mga taong naniniwala, may mga tumatawa, may nangiinsulto. Nina nanginginig sa galit, tumawag agad. "Althea, I saw it. That's Brent, I swear. I saw him brag before." Ray sumabat sa background. "We can report it. We can screenshot everything." Althea lumunok. Parang bumabalik ang lumang takot. Yung pakiramdam na kahit anong gawin niya, may maninira. Pero ngayon, hindi siya nag-shutdown. Hindi siya tumakbo. "Okay," sabi ni Althea, steady kahit masakit. "We document, we report, and I'll talk to the hospital legal team. If Brent is threatening me, I won't stay quiet." Kinabukasan, sinamahan siya ni Nina at Ray sa police station para magtanong tungkol sa restraining order. Doon, nakilala nila si Officer Camille Ochoa na maayos makinig at hindi judgmental. "Do you have messages from him?" Tanong ni Officer Ochoa. Althea binuksan ang phone niya. Ipinakita ang mga texts, mga pa-cute na naging manipulative, tapos naging threatening. "Yes," Officer Ochoa tumago. "This is harassment. We can file a report, and you can request a protective order." Habang pinipirmahan ni Althea ang report, hindi niya iniisip si Evan. Hindi niya iniisip romance. Ang iniisip niya ay si Marilyn sa bahay, si Jace na gusto lang ng normal na buhay, at ang sarili niyang pangakong hindi na siya magiging biktima. Sa parehong linggo, nagkaroon ng support event sa community center para sa mga biktima ng predatory lending. Si Harper nagsabi, "You should go. Knowledge is power." Pumunta si Althea, kasama si Nina at Mrs. Price. Sa stage, may speakers mula sa hospital legal team. Isa sa kanila ay si Attorney Sela Grant. Matapang ang boses. "We see patterns," sabi ni Sela. "Threats, hidden fees, intimidation. If you've experienced it, you're not alone. Speak up." Pagkatapos ng talk, habang pinalalakad si Althea palabas, nakita niya si Evan sa gilid. Hindi naka-hoodie ngayon, naka-scrubs at coat, pero simple pa rin, tahimik. Kausap niya si Attorney Sela, tila nagbibigay ng files. Nang magtama ang mata nila ni Evan, walang smile, walang drama, ngunit may bigat. Althea lumakit, dahan-dahan, hindi para habulin siya, kundi para maging tao. "Evan?" mahina niyang sabi. Evan tumingin sa kanya, calm. "Althea." Nilunok ni Althea ang pride. I judged you because I was scared. And I'm sorry." Evan hindi agad sumagot. Huminga lang siya, saka tumango ng maliit. "Thank you for saying that." Althea pinigilan ang luha. "I'm not asking you to come back. I needed you to know I was wrong." Evan dumingin sa kanya, diretso. "You're fighting a lot of battles. I saw that. I'm glad you're taking steps." Althea tumango, at sa unang pagkakataon, hindi siya humingi ng tulong. Hindi siya nagmakaawa. Sinabi lang niya ang totoo. "Yeah, I'm trying." At habang naglalakad siya palayo, kasama sina Nina at Mrs. Price, naramdaman niya ang kakaibang gaang. Hindi dahil may lalaking doktor, kundi dahil unti-unti niyang binubuo ang sarili niyang buhay, piraso-piraso, sa tamang paraan. Pagkatapos ng support event sa community center, hindi na bumalik si Althea sa dati niyang ugaling tumakbo palayo kapag may mabigat. Sa halip, mas tumibay ang hakbang niya. Habang naglalakad sila ni Nina at Mrs. Price papunta sa parking lot, ramdam pa rin yung tingin ni Evan. Hindi mapilit, hindi naniningil ng emosyon, pero parang tahimik na nagsasabing, "Tuloy mo lang." "Okay ka?" tanong ni Nina
Hawak ang braso ni Althea parang bodyguard. Oo, sagot ni Althea. Masakit pa rin pero okay. Mrs. Price, medyo nanginginig pa rin ang kamay, sumingit. I'm proud of you, dear. I wish I had your courage before. Althea tumango lang. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang papuri, pero natutunan niya. Hindi ito utang ng loob. Ito ay recognition na pinaghirapan. Pag-uwi niya, nadatnan niyang gising si Marilyn, nakaupo sa sofa, may kumot sa balikat. Si Jace nasa tabi, may hawak na laptop, nagre-review. Anak, sabi ni Marilyn, mahina ang boses pero may lambing. Nina texted me. You spoke up. Althea lumuhod sa harap ng nanay niya, hinawakan ang kamay nito. I'm trying, Ma. I'm tired of being scared. Marilyn, napangiti. Takot ka pa rin pero lumalaban ka na. That's the difference. Kinabukasan, nagsimula ang pinakamabigat na linggo. Yung linggong parang sinubok ang lahat ng sinimulan niyang ayusin. Sa umaga, dumating ang notification na nag-viral ang post ni Brent sa community page. May mga bagong comments pa. Pero mas malala, may dumating na private message na may pagbabanta. Brent, drop the report or I'll make sure you regret it. Hindi sumagot si Althea. Tinake niyang screenshot, sinend kay Officer Camille Ochoa at nilagay sa folder na pinangalanan niyang evidence. Hindi na siya umasa sa baka tumigil. Hindi na siya nagdasal na kusang mawawala ang bully. Kumilos siya. Sa Honey and Crumb, napansin ni Marta ang pamumutla niya. Althea, sabi ni Marta habang nagbubukas sila ng cafe. You don't have to carry this alone. Althea ngumiti ng kaunti. I know, I'm just pushing through. Marta tumango. Also, just so you know, customers reported Brent's post. Some of them defended you. Mr. Briggs nearly started a war in the comments. Parang may munting tawa na kumawala kay Althea. He would. At totoo nga, nang dumating si Mr. Briggs later that morning, bumati siyang mayabang. Kid, sabi niya, tumapik sa counter. I told those keyboard warriors to get a life. Althea ngumiti, genuine this time. Thank you, sir. Mr. Briggs sumeryo. You're not a gold digger. You're a worker. And that matters. Sa gitna ng shift, tumawag ang ospital. Schedule na ang tests ni Marilyn sa charity program. Dumiretso si Althea sa phone, nanginginig ang kamay sa relief. Pagkatapos ng shift, nagpunta sila ni Jace sa ospital kasama si Marilyn. Sa hallway, nakita nila si Daphne Lot, ngumiti at tinapik ang chart. Ready, Marilyn? Tanong ni Daphne. Marilyn tumango, pero halatang kinakabahan. I'm trying to be brave. Jace sumingit, pilit nagpapakul. We got you, Ma. Althea humawak sa braso ng nanay niya. We're here. Habang pinapasok si Marilyn sa testing room, lumapit si Attorney Sela Grant, yung legal representative na nagsalita sa community center. Ms. Monroe, sabi ni Sela, professional ang boses. We received multiple complaints about Gina Madson's office. Your documentation is very helpful. We'll file additional support for a consumer protection case. Althea lumunok. So, I'm not crazy? Sela ngumiti ng maliit. No, you were targeted, but now you're part of stopping it. Bago pa makasagot si Althea, may pamilyar na boses sa likod. Sela, sabi ni Evan, papalapit. Naka-coat siya. May stethoscope sa bulsa, pero simple pa rin ang tindig. Althea napalingon. Hindi siya nagulat na makita si Evan sa ospital. Alam na niya sino siya, pero nagulat siya sa pakiramdam. Hindi na siya nanginginig sa hiya tulad noon. Mas kalmado na siya. Evan tumingin sa kanya. Steady. How's Marilyn? Althea huminga. She's doing the tests today. Thank you. Evan tumango. She's in good hands. Sela tumingin sa dalawa, parang marunong umamoy ng history, pero hindi nakisawsaw. I'll let you two talk. Ms. Monroe, we'll contact you about the next steps. Pag-alis ni Sela, nagkaroon ng awkward na katahimikan. Hindi romantic, hindi dramatic. Parang dalawang taong pagod na parehong may trabaho at prinsipyo. Althea ang unang nagsalita. I'm not here to...
restart anything. Evan tumango. I know. I just wanted to say, huminga siya. I'm fixing my mess. The loan, the report, the harassment. I'm not expecting you to solve it. Evan tumingin sa kanya, steady. Good, because you deserve to feel like you can stand on your own. Althea napangiti ng bahagya. You're blunt. Evan halos ngumiti rin. I'm efficient. Sa araw ding iyon, habang nasa waiting area sila ni Jace, dumating ang pinakamalaking pagsabog. Biglang pumasok si Brent Halverson sa lobby, naka-sunglasses kahit indoor, may dalang phone na naka-record, parang influencer. Kasunod na dalawang kaibigan niya sina Dylan Shore at Kirk Maddox, parehong mukhang naghahanap ng gulo. Aww, lakas ng boses ni Brent. Look at this, the Charity Princess and their little fan club. Napaangat si Jace, galit. Leave us alone. Brent ngumiti. Lumapit na masyadong malapit kay Althea. Drop the report, Althea. You know my family knows people. You want your mom's charity help to disappear? Nanigas si Althea, pero hindi umatras. Sa paligid, may mga taong tumitingin. May nurse na lumalapit. Ngunit bago pa lumala, may limitaw na security guard. Sir, you can't harass patients here, sabi ng guard, na Marcus Dale, firm. Harass? I'm just talking. Althea tumalo. Nanginginig ang tuhod niya pero malinaw ang boses. You threatened me in messages. I reported you. There's a case number. Brent lumapit ulit. Mas mababa ang boses. You think you're safe because you have a doctor friend? Sa mismong sandaling iyon, dumating si Officer Camille Ochoa kasama ang isa pang officer na si Sergeant Roland Pierce. Parang eksena sa pelikula, pero sa totoong buhay, walang background music. Tahimik lang ang gulat ng mga tao. Brent Halverson, tanong ni Officer Ochoa, hawak ang folder. We have a report of harassment and threats, and now you're doing it in a hospital lobby with witnesses. Brent napalingon, nagkunwaring chill. This is a misunderstanding. Officer Ochoa tumingin kay Althea. Ms. Monroe, is this the same person? Yes, sagot ni Althea, diretso. Si Marcus Dale, security guard, tumango. We have CCTV footage. He was warned. Brent biglang nagbago ang mukha, yung confidence na palitan ng iritasyon. You can't touch me. Do you know who my father is? Sergeant Pierce, hindi natinag. I don't care. Step aside. You're being escorted out. You can talk to your lawyer. Dylan at Kirk umatras, biglang tahimik, parang nabawasan ng tapang. Habang inaakay palabas si Brent, sumigaw siya, You're all gonna regret this. Hindi sumagot si Althea. Nakatayo lang siya, nanginginig ang kamay, pero hindi bumigay. Si Jace humawak sa braso niya. Ate, you did it. Althea napapikit, huminga ng malalim. We did it. Pagkatapos ng gulo, nilapitan sila ni Evan kasama si Daphne. You okay? Tanong ni Daphne, concerned. Althea tumango. Yes, just shocked. Evan tumingin kay Officer Ochoa. Thank you for responding quickly. Officer Ochoa tumango. We're taking this seriously. Ms. Monroe will proceed with a protective order request. Nang natapos ang tests ni Marilyn, lumabas si Daphne na may paper sa kamay, ngumiti. The results show we caught it early, sabi ni Daphne. With the treatment plan Dr. Caldwell set, we can manage it. Marilyn needs consistent meds and follow-ups, but this is hopeful. Parang bumigay ang tuhod ni Althea. Umupo siya, napahawakan sa dibdib. Si Marilyn lumabas din, mahina pero nakangiti. Anak, I'm okay, sabi ni Marilyn. Hindi napigilan ni Althea ang luha, hindi ito luha ng kahinaan. Luha ito ng pagod na natapos sa isang malaking relief. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting gumanda ang takbo ng buhay nila. Si Jace nabigyan ng scholarship sa community youth program na pwedeng magturo ng after-school tutoring at natuwa siya dahil may purpose.
Sa bookstore, tinulungan siya ni Harper maglunsad ng maliit na board sa gilid ng entrance, isang corkboard na may pamagat na No Shame Ledger. Nakadikit doon ang mga contact numbers para sa legal aid, hospital charity programs at mga food pantries. May envelope box din para sa anonymous notes. Need help? Can help. People need this, sabi ni Harper isang gabi habang nag-aayos sila. Not everyone has a Nina or a Marta. Alfia tumango. I used to think asking for help is weakness. Harper ngumiti. It's coordination. Sa isang hapon sa Honey and Crumb, matapos ang rush hour, nakita ni Alfia si Evan sa pintuan. Hindi na hoodie, simple button-down and slacks. Wala siyang dalang bouquet, walang dramatics. Lumapit lang siya sa counter kung saan nagwawalis si Althea. Hi, sabi ni Evan. Hi, sagot ni Althea, mas kalmado na. Evan tumingin sa paligid. I heard about Brent. I'm glad you stood your ground. Althea tumango. I didn't do it alone. Nina, Ray, Officer Ochoa, everyone helped. Evan tumango rin. That's how it should be. May katahimikan ulit, pero this time, hindi awkward, parang peaceful. Althea ang unang nagsalita. Mahina pero malinaw. Can we start over? Not dating, not promises, just friends. Evan tumingin sa kanya. Mata na seryoso pero may lambot. Friends and we take it slow. Althea ngumiti at sa likod ng ngiting iyon, nandun ang buong journey niya. Ang takot, ang pride, ang pagkakamali at ang pag-angat. Yeah, sabi niya, slow is good. At sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na ang kabutihan ay bitak. Hindi niya naramdaman na ang mundo ay laging may catch. Minsan ang kabutihan ay simpleng paalala lang na kahit melodrama ang buhay, may puwang pa rin sa tahimik na paghilim at bagong simula.